Pinag-uusapan pa rin natin dito mga kabatas natin yung isang proyekto kung saan umutang ang Pilipinas sa Korea para pondohan yung proyektong yon. Ngayon mga kabatas natin, kahit yung pondo na yon ay napondohan na dahil nga nangutang na yung Pilipinas, okay? Yung pera na kinuha nila sa PhilHealth, opo mga kabatas natin, yung 90 billion ay pinampopondo ulit doon sa proyekto na yon, infrastructure project na yon. Ngayon mga kabatas natin, ang hindi malinaw ay kung dinefund na o dinefer o wala ng pondo yung proyekto na yon. Pero as of the moment, dalawa na ang source ng di umanong urgent project na yon, pero i-defund o tatanggalin ng fund. Nakakatuwa, di ba? Nakakatuwa. Ito na. Tuloy na tayo. Ito na mga kabatas natin, yung second course. Tapos na yung first course. Ilang course kaya itong ating lutuan na ito, sunugan. Okay? Itong cooking show na to. Tapos na yung first course, second source. Hindi pa tapos si Honorable Amy, si Lazaro Javier. Hindi pa siya tapos. Okay? From Korea for this project. In 2022, there was additional funding from the GAA for this 2022 may funding ulit galing sa GAA yung infrastructure project na yun. Napakaswerte naman ng urgent na infrastructure project na yan. Unlimited funds, parang akap. Parang akap. project in the amount of 50 million. Ang sarap, no? Ang daming pera. Tandaan niyo mga kabatas natin nagkaroon ng additional funding noong 2022 samantalang hindi pa nai-implement yung project at sinabi rin ito ni Menardo Guevara na malamang kasi unimplementable pa ito. Masakit sa tiyan. My goodness. In 2022. In 2023, another 57 million. This is over and above the Korea Export-Import Bank of Korea loan. Alam nyo nangyari. Papaliwanag ko sa inyo ng maayos. May pondo na inutang. Di ba? Yung pondo na inutang, mga kabatas natin, syempre, kapag inutang yun at pondo para dun yun, may amount yun. Sabi niya nga, baka na-defund. What? Okay. Baka walang pondo. What? Urgent, tatanggalin mo ng pondo? O sige. Pagbigyan natin. Baka pwede nga, tanggalan ng pondo, kunin yung pondo, sino-sino. Okay, pagbigyan natin. Pero mga kabatas natin, hindi pa sigurado kung wala nga talaga itong pondo, ha? Pero sure tayo na kumuha ulit sila ng pondo galing sa PhilHealth. Sure yun. That is 2024. Okay? Doon nagkaroon ng transfer ng 90 billion. Remember that? And it was being transferred in tranches. Pero bukod dyan, mga kabatas natin, na pinangutang na natin ito at yung buong pera para paggawa ng proyekto ng ito ay pinautang na sa atin ng Korea, pinondohan pa ito ng 50 million noong 2022 at 57 million noong 2023. Ngayon mga kabatas natin, ang dami ng source ng pondo nito. Galing sa utang, galing sa GAA, 2022, 2023. Ang nakakagimbal pa dyan mga kabatas natin, yung pondo niya na galing sa GAA, sobra pa o mas madami pa doon sa actual budget niya na pinangutang natin sa Korea. Is that a joke or or corruption? Tell me. Isipin mo, pupondohan mo yung isang proyekto na pinondohan na galing sa utang, tapos pupondohan mo ng 2 GAA ng sobra pa doon sa amount ng proyekto. My
Goodness. Ang tanong, nasaan ang pera? Hindi nga daw alam ni Solgen at ayaw niyang mag-speculate. Pero alam natin na ang daming pera at nakakalula nga ito. Ulitin natin para hindi tayo malito ha. Ganun yung paliwanag dito. In 2022. In 2023, another 57 million. 2022, 50 million. 2023, another 57 million. This is over and above the Korea Export-Import Bank of Korea loan. What? Where did this money go when the project has not even started? Please, Lord, give us a good answer. Yung parang hindi naman namin iniisip na kinukurakot na ng lahat ng pera namin. Meron sana magandang tanong. Sabi ni Teacher Mark, di po ba tawag dyan bloating? Sabi ni Mayor Magalong, oo, bloating kasi pinapalaki yung expenses. At ito rin yung sinasabi niya na double entries. Bukod sa blinote, dinoble pa yung mga entries sa GAAC. May pondo na last year, may pondo pa this year. Tapos, ganun yung original. Teacher Mark, ang original na ginagawa nilang pangungurakot noon, popondohan 2022. Tapos popondohan ulit 2023. Okay? Kahit may pondo na dati. Pero dahil sa sobrang garapal ngayon, ang nangyayari nung 2024 budget at may ebidensya kami dito. Merong ebidensya si Mayor Magalong dito. Double entries. Hindi na sa magkaibang page pa at hindi na sa magkaibang GAA. Sa iisang GAA, sa iisang page pa, parehong page, may nahanap. At I saw it personally, mga kabatas natin, na I have proof to that. Pinadala ko pa kay Attorney Claire yan. Pinadala ko kay Attorney Claire yan. Attorney Claire, nasa iyo yun, alam mo yun. Bahala ka na kung ano yung gagawin mo dyan. Pero, tandaan mo, I gave that to you in confidence. Ha? I gave that to you in confidence, Attorney Claire. Nandoon, tabi. Magkatabi, iisang page. Pareho, pinondohan. Ganon kagarapal ngayon. Let's go. We will check on that, Your Honor, because See, here we go again. We will check on that. that is a very specific project which we have not It's a very specific project na really examined. Yes, We're please. we looking- did not examine, but actually you submitted that as part of the source of funding from the 90 billion PhilHealth funds. Diba? looking at the totality of all the projects Tignan we nyo. have not really examined. Yes, We're please looking do at that. the totality of all the projects that were Totality of all the projects. And that is one of the projects. Diba? Yung isang pondo na yon, mga kabatas natin, may pondong galing sa Korea, may sobra-sobrang puntong galing sa GAA, may pondo pa galing sa PhilHealth. Tatlong nakakaiyak. Tapos urgent project yan ha. Urgent project na hindi ginagawa. Year in, year out. Pinopondohan lang ng pinopondohan. Tapos nawawala yung pondo, tapos sasabihin urgent hanggang sa umabot na sa PhilHealth. Sa PhilHealth mismo sila kumuha ng pondo. Pinangutang. GAA 2022, GAA 2023, pondo. 2024, pondo from PhilHealth. Urgent project, mga kabatas natin, na hindi pa ginawa. Hindi pa, wala pang nangyaring kahit ano sa proyekto na yan. Kundi pinondohan lang ng pinondohan.
Yan mga kabatas natin ang urgent project. Putik yan. Maniniwala ka bang urgent project yan? Kung laging pinopondohan lang ang nangyayari at hindi naman ito actually ini-implement o ginagawa. Lokohan. That's why I told you mga kabatas natin, Honorable Amy, si Lazaro Javier here is very smart. Kuha niya agad. At alam niya kung paano ipaliwanag ng simpleng-simple sa mga tao. Ngayon, sige, paliwanag nila. O sige, dinifund nila o dinifer nila yung funding. Ang tanong dyan, paano naging urgent project yan kung tatanggalan nyo pala ng pondo tapos hindi nyo pa ginagawa, ilang taon na? Paano naging urgent yan? Urgent yan dahil siguro pinagkukuhanan ng pera. My goodness. Ilang milyon na ang dumaan sa proyekto na yan. From the loan sa Korea to the GAA, from the funds ng PhilHealth. Defunded or where the allocations have been reduced. Defunded, allocations were reduced, pero urgent yan eh! Why will you defund an urgent project? And or some projects that had actually been removed from the program. I-remove yung project from the program. Urgent nga yan. Kaya simula na sinabi ko sa inyo yung premise. Yung premise dito ni Honorable Justice, ang lakas. Urgent project, sabi nyo, di ba? O bakit ganyan? Why is it like that? Bakit nyo i-defund? Bakit nyo tatanggalan ng pondo? Bakit babawasan yung pondo? Urgent? Tapos kukunin nyo sa PhilHealth? Hindi pa urgent din yung pangangailangan ng mga tao sa kanilang kalusugan?